Isang mapagpalang araw po ng Linggo, May 31, 2026. Kabayan, meron ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Bago ho natin ipagpatuloy, please don't forget to like and subscribe and then pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Lalo pa pong lumakas at sumagad na sa pagiging typhoon category ang bagyong Doming na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita ho ninyo, ito ay kumikilos pa rin no, na medyo malakas. At pinaka-lokasyon po nito ngayon, 685 kilometers east of Basco, Batanes. Tinataglay na po ang hangin na umaabot po sa 120 kilometers per hour at may pagbugso naman na 150 kilometers per hour pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang parte po ng Metro Manila, ilang bahagi po ng Luzon nakakaranas po ngayon ng mga pag-uulan. Hindi po dahil dito sa Bagyong Doming, dahil po sa mga thunderstorms, severe thunderstorms ang naranasan, lalo na itong mga nakarang oras lamang na yung madaling araw po ng linggo. Eto naman po ang Bagyong Doming sa ngayon, lagi ko sinasabi, ang nagiging epekto nito, hindi po consistent. So ang ibig sabihin nito, yung mga area lamang na kanyang nadadaanan, yung mas malakas na impact po ng extension ng kanyang hangin, ang nakakaranas ng mga pag-uulan. Especially bago ito umakyat dito sa may bandang Basco, Batanes, nakakaapekto ito dito sa silangan ng Mindanao noong mga nakaramang araw sa Eastern Visayas. At bukod po dyan sa Bagyong Doming, aktibo na po ngayon at lumakas na sa pagiging habagat ang southwesterly wind flow dyan po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayon, bago natin tignan yung westerly wind flow at yung mga heavy rainfall warning, tignan muna natin ang magiging lokasyon po sa mga susunod na mga oras ng Bagyong Doming. Itong Bagyong Doming po, lagi kong sinasabi, mamayang hapon po ngayong araw po na linggo, ang magiging lokasyon naman po nito ay 605 kilometers east of Itbayat, Batanes. Kung makikita nyo, Batanes area, pa-extreme northern Luzon, yung nagiging lokasyon ng Bagyong Doming. Pero yung impact pa rin niya, hindi po natin maranasan. At in-explain ko na mabuti, may mga sistema kasing nangyayari dito sa Bagyong Doming, kaya hindi masyadong nararamdaman. Masyado itong malayo sa ating Philippine landmass, which is dapat po ipagpasalamat na lamang natin yon. Kaya din, alas 8 naman po ng umaga, bukas po, June 1, 660 kilometers northeast of Itbayat, Batanes naman ang kanyang magiging lokasyon. Ito naman po, lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility bukas po Lunes ng alas 8 ng gabi ang Bagyong Doming na merong lokasyon na 830 kilometers northeast of extreme northern Luzon sa labas na ho ng PAR. Pero kahit po sa labas na yan ng PAR sa Lunes ng alas 8 ng gabi, isang ganap pa rin po yan na typhoon category, which is pag typhoon category, alam natin, level 5 na category po ng bagyo. At kung makikita nyo naman sa ating pinaka-track and intensity forecast, talagang hindi po ito nagkaroon ng landfall scenario. Alam nyo, minsan magulo yung mga kababayan natin. Hindi na nga natin nararamdaman ang bagyong Doming o ang typhoon Doming. Actually, malakas po yan. Nagre-reklamo pa at marami pa nagsasabi wala daw kwentang bagyo yan kasi hindi daw maranasan o hindi maramdaman. Well, dapat nga po maging thankful na lamang tayo, at wag na puro reklamo. Ngayon, bukod po sa Bagyong Doming, ay meron din tayong tinatawag na southwest monsoon na. Nakaraan, ano lang po ito, southwesterly wind o mahinang habagat. Ngayon, considered na po ito bilang habagat. Sa ating po tinatawag na forecast weather condition, sa area po ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, sa may Zamboanga Peninsula, Barm, Batangas at Lanao del Norte, asahan ho ngayong hapon ng linggo ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa epekto ng southwest monsoon o hangin habagat. And officially, wet season, habagat season na po tayo. Mapapadalas na ang mga localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. Naramdam at naranasan natin yung kahapon, lalo na sa parte ng Metro Manila. Malakas na mga pagkukulog na may kasamang mga pag-uulan. Though hindi naman ganun kalakas ang mga pag-uulan, pero sa ibang parte ng Metro Manila, bumaha o agad. Wala pang isang oras yung mga pag-uulan na yun, pero grabe na yung pagbabaha. Tapos sasabihin ninyo, ang Bagyong Doming hindi man lang magpaulan. Kasi tayo minsan, ang iniisip lang naman natin, gusto natin maibsan ang init.
pero hindi natin alam kung ano yung pinsala o problemang maitudulot ng isang typhoon doming. Dapat po isipin natin yun ha, wag po tayo parang gusto lang natin malamigan tayo. Sa ano naman po, Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, ang weather condition ho dyan, asahan ngayong hapon po ng linggo, ang cloudy skies na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa tropic extension po ng hangin ng Bagyong Doming. Yung mga lugar na binanggit ko, ang tsansa ng mga pag-uulan ho dyan, nasa 60 to 80%, lalo na po sa hapon. Madalas, pag ganito pong papalabas na ang bagyo, lumalakas na talaga yan sa pinakasagad niya. At pinakasagad na po ng Bagyong Doming, ito pong typhoon category. At dito naman po tayo no, sa parte po ng Metro Manila, ilang bahagi po ng Luzon at Visayas, Mindanao na hindi ko nabanggit, local thunderstorms ang magpapaulan lalo na po sa hapon. Ang localized thunderstorms natin lagi yung may dalawang kategorya. Yung mahinang thunderstorms lang at yung pangalawa naman yung severe thunderstorms na tumatagal po ng ilang oras ang lakas po ng pag-uulan na ibinibigay nito. Kahapon nakaranas po ng mga local thunderstorms. Actually, yun po is considered bilang severe thunderstorms ang ilang bahagi po mga kababayan ko ng Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Metro Manila. Karamihan sa mga lugar ho na yan, mga low-lying areas na dapat po mag-ingat o dapat maging safe kayo sa mga pagbabaha. Kaya yung mga basura dapat itapon po sa maayos na tapunan, huwag yung pakalat-kalat lang dahil nga po eto nagsisimula na tayo sa mga pag-uulan. Though hindi naman talaga totally tuloy-tuloy pero yung biglang bugso dahil sa localized thunderstorms, sobrang lakas po nun. Iba yung impact. Alam nyo, sa kabila ng init na ating nararamdaman at nararanasan, by next week, ito naman, puro ulan naman ang ating irereklamo. At sasabihin naman natin na sana umaraw, no? Wala po tayong, di tayo alam kung saan tayo lulugar, no? O ito po, bukod po dito sa Bagyong Doming, ganito po explanation natin yan. Pag nakalabas na yan, bukas po ng alas 8 ng gabi, patuloy naman nating imo-monitor at magiging pangunahing weather system naman natin ang habagat o southwest monsoon sa kalurang bahagi. Kitang-kita nyo naman kung paano yung development po ng habagat dito. Sa ating po tinatawag na tropical cyclone threat potential, dito po sa may bandang western Luzon, ay meron po madedevelop na low pressure area sa first week po ng June. Yung LPE po na yun, na-monitor na natin at yun po ay nasa medium chance ng category para maging bagyo. So ang mangyayari ho dito, kinakailangan na hindi ito magkaroon ng development bilang tropical depression o mahinang bagyo. Once po kasi na ma-develop yan, medyo delikado ang parte ng Western Visayas dito sa area na yan. Which is yan yung mga lugar na talagang gustong makaranas ng mga pag-ulan. At inaasahan kasi natin ang development po ng LPA na yan dahil po sa impact o sa hangin ng habagat. Ang habagat po kasi layan ko sinasabi, yan po yung nagbibigay ng mga pag-uulan o nagpapalakas ng mga cloud cluster, kumpul na kaulapan. At ngayon naman sa senaryo, hinihigop pa rin ng Bagyong Doming ang epekto po ng habagat o southwest monsoon. Ang southwest monsoon po wala pa ito sa pinaka-peak niya o sa pinakamalakas niya na hangin. Lalakas pa po ito no sa mga susunod po na mga linggo. So yun yung dapat nating paghandaan. Once na makalabas na ang Bagyong Doming, ang habagat ang atin pong magiging pangunahing weather system. And then ang kaakibat naman po ng habagat ay ito pong mga localized thunderstorm and usually sa hapon po yan makakaranas ng mga pag-ulan. Kung mapapansin nyo naman sa ating mapa, kahapon hindi ganito ang sitwasyon ng mga area na yan. Nakita nyo po yung may kulay asul na yan, may kulay dilaw at pula. Yan po ay mga thunderstorms na nagbabantang magpaulan anumang oras and usually madalas yan sa hapon at naabot sa gabi. Madaling araw kanina, ngayong linggo po ay nakaranas ng mga pag-uulan ng ilang parte ng Metro Manila. Bagamat dito sa Eastern Visayas, sa parte ng silangan po ng Mindanao, ito pong area ng Mindanao, no, medyo mababa ang tsansa ng mga local thunderstorms dahil nga po tumaas na o umangat na ang Bagyong Doming. So hindi naman natin sinasabi na safe na ang parte ng Mindanao, bagkos lurang bahagi ng Mindanao trap at ito naman pong hanging habagat ang makaka-apekto dyan. Sa Visayas area naman, Eastern Visayas, medyo andyan pa rin ang epekto ng trap ng Bagyong Doming pero hindi po masyadong maramdaman dahil sa factor na tinatawag natin na warning lead time which is
hindi pa circulated o hindi pa naaabutan ng pag-uulan yung mga area na yan. Pero ang Western Visayas naman ay apektado na ng tinatawag po natin na habagat o southwest monsoon. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin dyan, lalo na yung mga nakatira malapit po sa mga karagatan, sa mga ilog. Kapag tumaas ang ilog dahil sa mga pag-ulan o localized thunderstorms, lumipat po tayo sa ibang lugar na safe na hindi tayo mapapahamak. Muli mga kababayan, yan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. God bless po. Mag-ingat po tayong lahat.